Remember po yung ikinuwento ko sa inyo tungkol sa Mount Banahaw? I was in my late 20s. Palagi akong nag-astral traveling na the usual para sa akin na hindi ko masyadong iniintindi kasi parang normal naman yun eh. I don't always write it down. Hindi lahat ng experiences ko ay isinusulat ko. Pero itong particular na ito, palagi po kong naririnig ko yung babae na sinasabihan ako. Actually, I could see her. Sabi sa akin, pumunta ka sa Mount Banahaw. Kailangan makarating ka doon. Kailangan ma-experience mo yon. Ang Mount Banahaw po kasi malapit lang, di ba? Nandyan lang po yan sa Quezon. A couple of hours ride lang sa sasakyan. Sa madalit sabi, pumunta po ako doon. Pero marami pong preparations. Para pong may initiation yan eh. Parang hindi ka po noon basta-basta makakapanik kung hindi ka prepared. Ang ibig ko pong sabihin makapanik, yung hanggang sa taas, sa tuktok talaga. Mataas po yun eh. Anyway, meron naman pong kaming gabay, taga Imus Cavite. Sa Cavite po ako nag-umpisa eh. Sa Imus Cavite po, meron ako kasi dating pinupuntahan. Patay na po yun. Yun po yung isa sa mga nag-guide sa akin. Kasi siya, naririnig niya yung lahat ng nakikita ko. Kino-confirm ko sa kanya at idinidescribe ko sa kanya noon kung ano yung naririnig niya. Kasi nakikita ko nga po, siya nakakarinig lang, nakakausap po siya. Dati po yung bahay nila sa Imus Cavite na pinupuntahan ko, doon ako, yung matandang yun, nagpaalam po ako doon eh. Sabi ko pupunta ako ng Mount Banahaw, tulungan niyo naman ako, baka pwede akong magkaroon ng kasama. To make a long story short, binigyan niya po ako ng makakasama. Yung pong bahay ng matandang yon ay luma, ano lang po yun, pobre po sila, may mga bata doon na nakatira, meron batang lumpo, dinadalang ko ng kape, ng pagkain, ng cake, every now and then, pakagaling ko po ng shooting kahit na madaling araw, tumatakbo ako doon, just para po makita ko sila at makatulong ng kaunti, noon pa po yon. Kung minsan po, pag nagdadasal ako, yung isang kwarto, na kung saan pinagdadasalan ko na nakadungaw ako sa bintana kasi ano po rice field yung pag dumungaw ka sa bintana nila, rice field yung makikita mo. Alam niyo po, yung buong kwarto parang lumilindol. Gumagalaw po ako. Yung hindi ko po yun na-experience pa before. Doon lang sa bahay na yun nag-umpisa yung parang I was being shaken. Parang nasa loob ako ng isang simulator. Hindi ko po alam yung simulator po. Basta parang nasa loob po ako, basta nasa isang kwarto ako, ang umuuga lang po parang linilindol ay yung kwartong yon kung saan ako nandoon. Anyway, edi sinamahan na po ako nung isang gabay. Napakahigpit po noon, hindi pwedeng magkasama ang babae at lalaki, magkahiwalay po yan. Ang kasama ko naman noon, yung aking matalik na kaibigan na si Jenny Oraa, taga-Ginubatan po yon. Kaya ano po, yung kinukwento ko sa inyo, totoong mga experiences na may mga witnesses na totoong nangyari talaga na sinishare ko sa inyo. After all the preparations, all the prayers, mahaba po yun. Hindi ka basta makakapanik at saka mahigpit talaga po noon. Yung naikwento ko sa inyo nung umpisa, sabi ko sa inyo, uminom ako ng tubig doon na lasang 7-Up. Tapos yung pagpanik ko, yung lahat ng puno doon, ang napapansin ko doon, parang nakaluhod yung mga puno. Wala po kaming baon, kundi wala pa namang water bottle noon. Basta meron po kami dalang lalagyan ng tubig, doon kami kumukuha sa bukal.
Tapos nag-iinit, wala rin po kaming pagkain. Nag-iinit, kumukuha kami ng dahon, ginagawa namin tsaa. Pagdating namin dun sa tuktok, biglang umulan ng malakas. Napakalamig po dun, sobrang lamig. This was June or July, a long time ago. Pag nangangatog yung kaibigan kong si Jennifer, yung aming guide na lalaki, nandun siya hindi siya nakadikit sa amin kasi bawal nga yung masyadong magkadikit ng babae at lalaki. Alam nyo, nagdasal po ako, sabi ko sana naman po, wag naman kami magkasakit kasi wala kaming masilungan, nandun kami sa tuktok. Ang sabi nung aming guide, huwag kang mag-alala, maghahanap ako ng mga dahon, gagawin natin ng parang yung shelter, ang ibig niyang sabihin na maliit na kubo. Nagsiga kami kahit umuulan. Alam nyo, yung siga namin, nagkaroon ng apoy, nainitan kami, tapos, alam nyo ba, umuulan, pero yung area ng may siga, kung saan kami nakaupo sa lupa, hindi po umuulan. Yun lang area na yun. Di, nagpasalamat naman ako. Sabi ko, marami pong salamat for protecting us. Ano po? Ganon. Tapos, nung matutulog na kami, nayari na po yung parang silungan namin na mga dahon-dahon lang naman na itinayo nung aming kasamang guide. Ako'y talaga namang pagkatapos ko magdasal, pagod na pagod. Ang hirap po pumanik dun kahit bata ka pa. Doon sa tuktok. Ang tabi po nun ay cliff. Bangin. Mga bangin po. Pagdating mo dun sa tuktok, matatanaw mo ang lalim, ang taas po kasi. Sabi nung kaibigan ko, si Jennifer, be, ang tawag kasi nun sa akin, baby Sa amin, ang tawag ng nanay ko, baby Baby, parang may nakikita ako. Sabi ko, saan? Sabi ko, matulog ka na, hayaan mo na lang siya. Be, may nakikita ko talaga. Alam nyo, may matang nakatingin sa amin dun sa awang kasi mga dahon-dahon lang naman yun Sabi ko, huwag ka matakot, matulog ka na. Nakatulog naman po siya. Ako po sa pagod ko, nakatulog din ako, pero bago ako nakatulog, nagpasalamat po ako. Sabi ko, salamat po, my Lord Jesus, salamat po sa mga tumutulong sa amin. Nakarating na po ako dito, bless nyo naman po kami. Kung meron akong dapat gawin, kayo na po ang bahala. Tulog na ako. Pagising namin, nakaupo yung mama doon sa may bato. Sabi niya, tingnan ninyo yung likod ng putik ng hinihigaan ninyo. Pagtingin ko, may bakas. Footsteps ng parang naglakad pero hindi nakapaa. Kasi parang sapatos o sandalyas yung mark. Ang kababalaghan po doon, pagdating sa tapat ng bangin, nawala. Yung hinakbangan niya magmula sa kubo namin papunta sa bangin. Parang lumipad. Ganon. Yan, sinare ko lang po yung experience ko sa inyo. Katulad ng dati, hindi pa ako namimilit maniwala kayo. Don't worry. Sinishare ko lang ang experiences ko dahil karamihan ng mga tao ngayon ay bukas na, sensitive na, nauunawaan na. Pero hindi lahat. Alam ko naman po yun. Mag-iingat din kayo. Huwag magsawang magdasal. Kasi prayer is the best form of meditation. Pati po ora ninyo, lahat po ng taong nakikita kong nagdadasal ng buong puso't kaluluwa, nakikita ko po nagbabago ang kulay. Ang ganda-ganda tingnan. Kahit gaano pa ka-dark sa umpisa. I love all of you and I bless all of you. May God bless all of us. Ay nga po pala, magkikita tayo, no? Saturday, January 20. Tapos baka po ngayong mag-live po ako. Ngayong Saturday din. Yung Saturday, January 20, yung mga one-on-one consultation. January 27, yun po yung klase ko. Pero magla-live po ako. Abangan po ninyo ngayon pong Saturday night or Sunday also. Twice if possible. God bless everyone.